Klay Thompson, binunyag ang sinabi ni Steve Kerr kung bakit bumalik siya sa dating paglalaro. Golden State Warriors, tila hindi pa umaasa kay Draymond Green. Bibigyan namin siya ng lugar. At Max Christie, sinorpresa si Bam Adebayo. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $2,299. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tpen.com for more high quality shoes. Klay Thompson, mga kaibigan, ibinunyag ang usapan nila ni Steve Kerr kung saan nagbago ang kanyang pananaw sa kabila ng mga hamon. Si Klay Thompson ay patuloy na naghahanap ng consistent na shooting na nagpasikat sa kanya bilang isa sa pinakatakotang shooters ng NBA. Ngunit mas gumaan ang kanyang damdamin patungkol sa sarili at sa kanyang season matapos ang usapan nila ni Steve Kerr, mga kaibigan. Simple lang ang mensahe ni Steve Kerr kay Klay Thompson, mga kaibigan. Sabi niya, ipahinga ang iyong sarili, mag-relax, enjoy the ride dahil mayroon ka ng ligasiya sa liga. Ang resume ni Klay Thompson, mga kaibigan, ay nagsasalita para sa kanyang sarili. Siya ay 4 na beses ng NBA champion, 2 beses na napili sa All-NBA at isang gintong medalya sa parehong kupunan ng USA noong 2014 FIBA Basketball World Cup at 2016 Olympic Team. Ito lamang ang tumulong sa akin na baguhin ang aking kabuuang pananaw at kalimutan ang mga estadistika ng pagtira o puntos bawat laro o mga All-Star Games, sabi ni Klay Thompson, mga kaibigan, matapos ang panalo nila kontra Orlando Magic noong Martes. Si Klay Thompson, mga kaibigan, ay nasa huling season ng kanyang 5 taong kontrata sa Golden State Warriors na nagkakahalaga ng $189 million at maraming espekulasyon kung iaalok ba ng Warriors sa kanya ang isang contract extension. Ang katotohanan, mga kaibigan, na si Klay Thompson ay nagkaroon ng mga paghihirap sa atake sa karamihan ng season. Nag-iiwan siya ng average na 16.7 na puntos bawat laro. Ang pinakakaunti niya sa mahigit isang dekada ay nagdagdag lamang ng apoy sa alingaw-ngaw, mga kaibigan. Noong una, sinabi ni Steve Kerr, mga kaibigan, na ilan sa mga problemang kinaharap ni Klay Thompson noong simula ng season ay dulot ng masamang pagpili ng tira. Nang tanungin tungkol sa parehong paksa noong nakaraang linggo, ipinahiwatig ni Steve Kerr na mas maganda ang mga tira ni Klay Thompson at hindi lamang ito pumapasok, mga kaibigan. Ang 33 years old na si Klay Thompson ay tila lumabas mula sa kanyang pagbagsak sa loob ng isang magandang 6 na laro, mga kaibigan, kung saan siya ay nag-average ng 25.7 na puntos habang nakakalaban ang Los Angeles Clippers, Brooklyn Nets, Boston Celtics, Washington Wizards at 2 beses ang Portland Trail Blazers. Ngunit nakakuha lang si Klay Thompson, mga kaibigan, ng kabuuang 40 points sa 4 na laro mula noon. May tira siya na 14 out of 45. Mayroon siyang 31.1%, mga kaibigan. Sa kanilang usapan, mga kaibigan, ipinaalala ni Steve Kerr kay Klay Thompson na pahalagahan ang lahat ng kanyang narating at huwag masyadong magbubugsok kapag hindi sumusunod ang mga bagay sa kanyang gusto. Yun ang nakakatulong sa akin upang maging mas kalmado ako, sabi ni Klay Thompson. Minsan, nakakalimutan ko kung gaano kahusay at gaano kaswerte ako na maging bahagi ng mga koponang kampyonato at All-Star Games at mga gintong medalya. Gusto mo nang bumalik sa antas na iyon ng sobra, ngunit maaari ka ring maging sagabal sa iyong sarili. Sa halip na pilitin ito, nagkaroon kami ng usapan tungkol sa simpleng pag-i-enjoy sa huling yugto ng aking karera. Kung gaano ako kaswerte na patuloy pa rin naglalaro ng laro na ito sa mataas ng antas at maging isang mas magandang gabay para sa mga kabataan, manguna sa pamamagitan ng halimbawa na magkaroon ng tamang enerhiya sa bawat laro. Tinulungan niya akong maunawaan kung paano nakakaapekto ng negatibong enerhiya ang kupunan ng masama. Hindi nagkaroon ng malaking laro si Klay Thompson laban sa Orlando Magic. Nagtira lamang siya ng 6 out of 11 sa kabuuang 3 out of 8 sa 3-pointers habang nasa panganib ng foul sa buong laro, mga kaibigan. Ang highlight ni Klay Thompson, mga kaibigan, ay dumating sa ikatlong quarter nang kanyang gawin ang isang drive na 200 dunk sa kalagitnaan ng ikatlong quarter. Ito ay 2 puntos lamang, ngunit malaki na ito para kay Klay Thompson, mga kaibigan. Laban sa Orlando Magic, mga kaibigan, karamihan ng gabi ay ginugol ni Klay Thompson ang pagdepensa kay Paolo Banchero. Nakapagtala si Banchero ng pinakamataas na 27 points, ngunit may 8 of 20 na tira at 8 sa kanyang mga puntos ay nakuha mula sa free throw line. Siya ay mahusay sa second half, sabi ni Steve Kerr, mga kaibigan.
Maganda ang trabaho niyang bantayan si Paolo Banchero na isang totoong mahirap na match-up sa kung sino man. At sa ibang balita mga kaibigan, parang hindi umasa ang Golden State Warriors na babalik agad si Draymond Green. Binibigyan siya ng tamang espasyo ng kanyang team. Hindi pa naglalaro si Draymond Green mga kaibigan mula December 12. Sa kasalukuyan, siya ay nasa indefinite suspension habang sinusunod ang isang hindi inulat na listahan ng mga kinakailangan gawin upang bumalik. Ang tanong ng lahat mga kaibigan, kailan babalik si Draymond Green sa paglalaro para sa Golden State Warriors? Noong Pasko, inulat ni Adrian Wojnarowski ng ESPN na inaasahan na nasa 11 to 13 games ang haba ng suspension ni Draymond Green. Kung totoo ito mga kaibigan, maaaring bumalik si Draymond Green kahit saan sa pagitan ng January 5 sa Detroit Pistons at January 10 laban sa New Orleans Pelicans. Gayunpaman mga kaibigan, kapag nakikinig ka kay Warriors coach Steve Kerr na nagsasabing hindi pa nakakabalik si Draymond Green sa pasilidad ng Golden State Warriors upang mag-insayo kasama ang team, hindi ito tunog na ilang araw o kahit isang linggo mula sa pagtatapos. Nang tanungin kung nakakausap niya si Draymond Green, sinabi ni Steve Kerr, konti lang. Nagtitext kami, pero binibigay namin sa kanya ang kanyang espasyo at ibinigay na rin niya sa amin ang sa amin. Nang tanungin kung alam niya kung gaano katagal bago makabalik sa kondisyon si Draymond Green, sinabi ni Steve Kerr, hindi siya sigurado. At sa kabuuan mga kaibigan, si Draymond Green ay hindi pa bumabalik sa pasilidad kasama ang team. Wala ring ideya si Steve Kerr kung anong klaseng kondisyon siya at gaano katagal bago siya makabalik sa kondisyon kapag nagsimula na siyang mag-ensayo kasama ang team. Ang hula ni Steve Kerr mga kaibigan ay hindi babalik si Draymond Green sa mga susunod na mga araw. Marahil ang nababalitang 11 to 13 games ang maaaring magiging posibilidad mga kaibigan. At LA Lakers mga kaibigan, kinapos na naman kontra Miami Heat. Hinulang ang 29 points, 6 assists at 17 rebounds ni Anthony Davis upang talunin ang tropa ni Coach Eric Spoelstra mga kaibigan. Ang second leading scorer ng LA na si Austin Reeves ay nakapagtala ng 29 points, 6 assists at 5 rebounds. Naging highlight naman mga kaibigan ang paglitaw sa ere ng rookie na si Max Christie at parang nasurpresa pa si Bam Adebayo. Hindi niya inaasahan mga kaibigan ang ginawa ng rookie. Tinumba ng Miami Heat mga kaibigan ng LA Lakers na may final score na 110-96. Nanguna sa Miami Heat mga kaibigan si Tyler Hero na mayroong 15 points, 5 assists at 6 rebounds. Habang ang rookie na si Jaime Jaquez Jr. naman ang second leading scorer ng Miami Heat na mayroong 16 points at 8 assists mga kaibigan. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.